Then, therefore, that's a scam because it's an authorized use of 50 pesos per day. Ako kasi, napaka-mindful ko when it comes to money. Upon investigation, nalaman na valid yung mga transactions. Talagang may nagwi-withdraw. Yung 50 mo, gawin natin. Magiging 2,000 ka na. Ide-demanda ko siya. Umutang ka para makapag-invest ka at makapag-start ka na kaagad. Tapos, ang kakapal pa ng mukha nila mag-post ng yaman nila. Tapos, scam lang pala. Parang ayaw nila ng peaceful life. Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. And we're back again, mga chatters. Kamusta Hello, mga kayo dyan? Isang Hello. linggo na naman tayong pinagkita. Hello? Hello, chatters! Alam mo, sobrang parang grabe din tong mga first topics natin, no? Grabe yung negativity. Grabe Actually, talaga. Actually, pag babasahin mo yung mga topics natin, parang more on negative sides talaga tayo dito. Yeah. Because parang feeling ko, it's our way of giving advice then to our chatters. If True. ever now they'll be in this kind of situation, ano yung parang pwede nilang magawa based on our experience or based on kung ano maiisip natin. And at saka, the question is negative, but our answers are always positive. Oh yes, corrected by. So simulan na natin. Okay, our topic for today is, what would you do if all your savings were stolen in a scam? Whew. Very timely. There's a lot of Very timely. scammers. Have you experienced? Have I experienced? Yung big time, hindi pa talaga. Hindi siya yung scam na scam. Scam ba yun? Yung kapag nababawasan ka ng mga 50 pesos per day? I think It's a form or no naman? Can we it's call not a it? form of scam kasi may gumamit ng card mo. Pero hindi mo kasi alam kung sino yung Okay, gumamit ng card mo. let's define scam first. First and Let's foremost. define scam. Okay. Let's I will define ask. scam. Okay. For me, ang definition ko ng scam is yung unauthorized use of your funds or of your feelings and everything. Scam din naman. Then therefore, that's a scam because it's an authorized use of 50 pesos per day. Yes, at saka hindi mo nga talaga alam kung sino. Yeah. Or maybe it was you, but you forgot that you subscribed into something. Oh no. Oh And no. ang problema lang kasi doon is yung bank, they cannot figure out kung anong platform yun. Yeah. But okay, yun nga, chatters, parang last year, parang hindi ko napapansin na may 50 pesos na nababawas dun sa bank account ko. Kasi 50 pesos nga lang naman siya. Minsan 45, 50, ganyan, ganyan. Tapos ang nakalagay, nung chinek ko na, nung parang napansin ko na, nung 100 na lang yung natira. 100 na, tapos nabawasan pa. Naging 50 na lang. Yun yung masakit doon yung tinitipid mo yung sarili mo tapos biglang nabawas ng kalahati. Oo. So, nahalata ko na parang pabawas siya ng pabawas. Parang chinek mo ngayon, iba. Tapos, after ilang days, malaki na. So, feeling ko malaki. Pero, nung chinek ko, 50, 50, 45, ganyan. Tapos, ang nakalagay is game. Ang alam ko, hindi ako nagsusubscribe to any kasi hindi talaga ako ganun. So, feeling ko baka meron nag-o-online ako, nag-o-online purchase ako. Pero hindi ako nag-subscribe to any games or anything ganun. So, ewan ko. So, it's a fraud. So, it's a scam. Yeah. So, yun yung pinaka na ano ko naman. And right away, nag-email ako agad. It's BDO, by the way. Nag-email ako agad sa BDO. Tapos, nag-reply naman sila and tinawagan ba nila ako? Or tumawag ako? Tinawagan nila ako. Tapos,
yun, na deactivate yung card. But I can still use my debit card, but hindi na pwede sa online purchases. Parang pwede mo lang siyang um, lagyan ng Withdraw. pera and i-check online, ganun. Pero hindi man siya pwedeng gamitin. Yun. For deposit and withdraw na lang. Hindi, pwede mag-withdraw. Wala akong card eh. Pag uwi ko ng Oh, Pilipinas, saka lang ako magkaka-card. Saka ko lang mag-withdraw. so after 2 years na. After Hi! 2 years. Hi, wag ka ganyan. So, pinaka ginawa ko is, nag-ano ako agad sa bank, since bank-related naman siya. And thankfully, ang bilis din naman nilang umaksyon. Like, hindi naman dumating ng 3 months, ganun. Parang maximum, magto 2 months, ganun. Or, basta hindi 3 months. Magti 3 months. Mga 98 days lang. Feeling ko Ay, feel, mga 89 days lang kasi 3 months is 92 days. ganun. So, yun. Pero, regarding dun sa scammer or kung sino man yung nag-fraud na yun, hindi na. Parang wala na akong nagawa. Yun nga, katulad ng sinabi ni A, na hindi kasi hindi Detect. oo, ng bank. Ang pinaka magagawa na lang nila is to stop it. Well, for me, if ever man na may experience ko yun, So, hindi mo pa na-experience. I have never experienced being scammed. Ako kasi, napaka-mindful ko when it comes to money. Hindi That's ako good yung eh. hindi ako yung bigla-bigla na lang na nagbibigay ng card details ko. Or if ever man that I will use a card, it's always the card that doesn't have anything. Mm. Because I always have that, di ba? For example, parang kumbaga gusto mong bumili ng air ticket. And the one that I use is the one that doesn't have any balance at all. And then Mm. lalagyan mo lang siya para mabayaran lang kung ano yung babayaran. Kasi usually naman kasi ang mga scammers, they check how much you have there and then they will scam that all, di ba? Eh kung nakita nilang wala namang laman, so why would they spend a lot of time to pang scamming ka pa, di ba? So yun, I have never experienced that. And if ever man na may experience ko yun, iaano ko pa agad yun sa authority. Kasi yun lang naman yung way eh. You cannot do Authority anything. means the... Authority means the police and the bank, di ba? Kasi syempre, money involved na yun eh. And then you are being scammed. So you really have to report that to the police kasi nga, sila rin naman yung makakatulong sa'yo. Although there is a tendency na hindi na nila mababalik yung pera. But at least, if ever man, mahuhuli nila kung sino man yung gumawa. Kung kaya nila. Okay. So, okay, yan yung sa bank. Diba? Yan yung sa bank. Yan sa bank. May tanong ako. Um, bago tayo mag-move dun sa mas alam natin na scam yung mga investments and something like that. Yung pagbubudol ba, like for example, you ask a person to buy this thing, sasabihin mo worth it, tapos pag binili mo na, parang hindi siya worth it. Scam din ba yun? For me, sort of scam. Kasi parang hindi akma yung quality ng product dun sa binayaran. So it's kinda scam na siya. But at least you get something from it. Hindi nga Hmm. lang hindi nga lang same amount or same worth of how much you pay. Okay. So, yung mga influencers na nambubudol ng yung grabe yung quality, hindi yung quality na in-expect natin, ganun. They are sort of scammers. I think parang sa akin I think Wait lang. yes. Kasi Kasi they are, syempre, most of them, parang kaya nila ina-advertise yung product na yun because
parang affiliate sila. They have a commission for every Yeah. sale, 'di ba? So, meron Ayun lang silang naman yung nakukuha ina-after from nila eh. you. Mm-mm. At saka yun lang naman talaga din ang ina-after nila. That's why it's really hard to know how good the product is until you test it on your own, di ba? Kasi nga, um, parang kumbaga, sugar coating kasi talaga lahat naman ng advertising eh. Hindi naman nila Yes. sasabihin na, ito yung side effect niyan, ito yung talagang totoong effect niyan. They will always say that the product it's the best one in the market, di ba? So Correct. it's up to you na lang din mga chatters kung magpapauto ba kayo sa ganong bagay or if ever man na magpapauto ba kayo, marami ba yung bibilin nyo, di ba? Kasi syempre, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi mo naman malalaman hanggang hindi mo ita-try. So if you want to try it, I mean if you want to have that product, then it's better to try it first. Kasi sa akin whenever I'm buying something, I always make sure that I only buy the list quantity para hindi rin ako parang hindi mabigat sa sarili ko na hindi naman pala maganda yung product. Mm-mm. Hindi ako yung bumibili ng bultuhan kaagad. Kasi Mm-mm. syempre kung hindi naman maganda yung product, di talo ka. Kaya Mm-mm. dapat you have to be mindful about purchasing products that was endorsed by some influencers na hindi mo naman talaga pinagkakatiwalaan or hindi naman sila kapanipaniwala. Mm-mm. And dun sa mga, how do you call those? Shopee, Lazada, ano kayo, online stores. Dun sa mga online stores, meron namang review dun, 'di ba? Yes. Okay. So ako, dun sa Vibe PH na Facebook page ko, yeah, you can follow that. Na-affiliate din ako, nagpo-post din ako ng mga online products doon. Ang pinopost ko doon mostly sa kanila, mini-make sure ko na yung ratings nila is 4.8. Tapos lagi pag nagpo-post din ako doon, mini-make sure ko yung reviews nila maganda talaga. Nire-review ko ang mga reviews. So, as a buyer din kayo, pwede nyo rin gawin yun mga chatters. Like you can review the reviews. You can check the reviews, what I Oh, meant. Oo. yun din naman yung sa mga sellers that you have to make sure that the product that you are selling is good quality din naman. Hindi lang porket uh, basta makabenta lang, di ba? Mm-mm. Hindi rin naman pera-pera lang kasi lahat naman ng tao ay pinagtatrabahuan ng pera. So, mas maganda nang makilala kang mahal pero quality ang product mo kaysa murang pero hindi naman kalidad. Yeah, kasi if quality naman yung product mo, for sure, may mga bibili yan sa'yo. For True. sure. Isa din kasi na reason is ayoko na may babalik sa akin. I'm not the seller. I'm just an affiliate, 'di ba? And wala ako nung product na yon na ilalagay ko, i-advertise ko sa Facebook page ko. So, ang ginagawa ko na lang is talagang kino-quality check ko yung based sa mga reviews para hindi naman ako yung balikan ng mga buyers na parang Mga ano ba naman yung buyers. parang ayoko din naman ng ganun na feedback, ayoko din naman ng ganun na image kumbaga, 'di ba? And because of that, make sure na yung influencers na fino-follow ninyo ay talaga may credibility, hindi lang yung Yeah. sige bili mo lang ganyan ganyan. Kaya Or mga chatters, kaya mga chatters, pag gusto yung bumili talaga ng kalidad ng mga produkto, i-follow nyo lang po sa Facebook, Vibe PH. PH, yes. VYBE Yes. space PH. VYBE space PH para sigurado kayong maganda yung mga products na bibili nyo. And maraming products talaga doon as in. Kaya huwag kayong mahihiya. Magtanong. Ano? Huwag kayong mahihiya magtanong. Okay. So, yun yung parang And naisip ko din na parang small scale. Parang feeling ko kasi. Yan. that depends on the product that you are selling naman. Kasi Mm-mm. yes. Okay. Bago tayo lumayo dun sa bangko, gusto ko munang tanong sa iyo ito. As a person who used to work in the bank, what Mm. is the policy when it comes to scam? Ay, hindi na pinapag-aralan yan. Grabe. Okay, Ah, nag-work ako sa bank as a teller for 3 months.
And hindi ko nasagap yun sa anong department yun. Okay. Oo, I thought wala akong alam, kasama. pero ang alam ko, based sa aking pagkakalap ng mga impormasyon, dahil merong incident na ewan ko kung balitaan mo to, may incident na yung isang tatay na scam siya ng 100,000. Uh-huh. Tapos, nag-post siya sa Facebook, blah, 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 ganyan. Um, and then, ni-review syempre ng video kasi, parang ang daming nag-bash sa video. So, in-investigate nila, ganyan. Upon investigation, nalaman na valid yung mga transactions. Talagang may Mm-hmm. nagwi-withdraw na ang sabi-sabi, relative din niya. Ewan ko, anak ba niya or asawa niya. Basta relative din niya, family member din niya. So yun, kawawa si tatay. Pero napag-usapan doon sa mga comments, o di ba? Nag-rely sa mga comments, na kapag gano'n na kapag napatunayan naman, of course, hindi naman siya madali kasi it will really take time para investigate yun. Maraming may involved na institution. Pero pag napatunayan, ang alam ko, babalik naman nila kapag napatunayan. Mm-hmm. Ganon. Okay. Ano ba natanong yan? And actually, naano ko lang din naman kasi I thought that's part of your orientation when it comes to working the bank, di ba? Parang, And kumbaga, then, hindi naman nasama yun sa amin kasi a parang customer service. limited lang kami as a frontliner, ganon. Ayun. Okay. But it's good to know that you have some ideas about Of course. Tambay tayo sa social media. That's the benefit of being tambay sa social media. Yeah. So wala tayo yung scam na investment. Wala tayong experience na. Kasi ang pinakamalalang scam na laganap talaga sa Philippines, hindi lang sa Philippines, all over the world, ay yung scam na pag nag-invest ka. Pyramid. Ha? Pyramid. 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 Hindi yung pag nag-invest ka, tapos biglang mawawala yung tao. Mga CEO, churba-churba, ganyan. Di ba? Biglang mawawala sila, di ba? So, hindi na maibalik yung money mo. Wala tayong experience dyan. But, Wala do tayong you know experience. someone who experienced that? Parang wala. Wala tayong big I've, time na friend. Oh my goodness. Wala nag-invest ng hundreds of thousands and millions pesos. no, I think meron naman. Meron naman siguro. Pero they are successful with what they have invested in, di ba? Ay, na-scam. Pero na-scam, parang I never heard anyone from our batch or from our acquaintance na na-scam. Di ba? Mm. Mm. Feeling ko napaka ano lang naman siguro. Parang napaka maingat ng mga kakilala natin. Kasi syempre, iba naman talaga ang buhay before. Talagang pinaghihirapan mga bagay-bagay. Kaya parang Mm. tanda-tanda na. Ano. Hindi, pero ganoon naman din talaga. I mean, we were not born with a silver spoon, di ba? Kaya Mm. parang lahat talagang pinag-iisipan mo before you invest in something. And most of us are Ilocanos. Ganun talaga sa pera. Horrible sa pera. Horrible. So, at saka hindi mo kami mauuto mga taga Baguio. Hindi niyo po kami mauuto. Hindi, joke lang. Kasi may mga na-scam din ng mga taga Baguio, di ba? Syempre, Yes. hindi naman namin sila pinagtatawanan na ano lang kami na hindi lahat talaga. So, what's your takeaway with that? Anong masasabi mo? Ano mo? Discussion. Dun sa mga scammers, I think parang parang it's unfair for the other people kasi 'di ba parang pinaghirapan nila yun eh. Parang dapat wag kang mang gagancho ng ibang tao kasi para gusto mo lang mabuhay. There are other ways to live and to survive in this world, 'di ba? Yung mga na-scam naman, I think you have to double check yung mga pinag-iinvestan nyo. And hindi porket magandang extra income ang investment, bigla-bigla ka na lang pumapasok. Kailangan mo munang aralin ng mabuti
what is about the business and how will the business work, di ba? How does the business work, di ba? So, hindi lang basta-basta nagbibigay ka lang ng pera mo dyan kasi hindi din naman basta-basta mo kinita ang pera mo yun, di ba? Mm. Ako hindi ko alam kung saan nanggagaling yung lakas ng loob at kapal ng mukha ng mga scammers. Paano Sa nila ano nila? nagagawa yun? Sa chan nila. Sa chan nila. Ano ba problema mo sa chan? Parang last Ako episode nga pa rin malaki natin. yung chan ko. Kaya Hin- nag-block ako ngayon. Mm. Pero hindi, totoo nga. Hindi ko alam kung, alam mo yung magagaling naman sila. Bakit hindi na lang nila gamitin yung skills nila na yun? Yung totoong business, hindi siya amang Business. scam. Kasi tingnan mo, parang ang dami naman nilang nakuha. Eh di talaga mag-put up na lang talaga sila ng legit na business, nakikita. Yun ang True. hindi ko alam kasi easy money nga naman, 'di ba? Easy man. Easy money. Tapos hindi ko rin maintindihan yung tatakbuhan nila. Parang ayaw nila ng peaceful life. Alam mo yun, parang paano ka Parang natutulog? gusto siguro nila ng thrill sa buhay. Ng thrill sa buhay. Paano ka matutulog ng gabi na knowing na ang dami mong niloko, 'di ba? Ang dami kong questions sa mga scammers. Kung nakikinig ka at scammer ka, please comment down below and answer my questions. Or send us a private message in our Facebook account and Yes. then we can talk there, di ba? Or be our guest. Sa Be mga our guest. investors naman na nasa scam, na ano, syempre parang ayaw mo naman sabihin sa kanila na, ang tanga mo naman. Ganyan. Syempre, gusto lang naman nilang mag-earn ng money. Sino ba naman gustong magpaloko, di ba? Pero, since money mo naman yan, maging wise ka na kung saan mo siya ipupunta, di ba? True. Like, sabi nga nila, if it's good, it's too good to be true, then parang something's fishy na. You should ask, why? Walang ganon kasi. Wala talagang ganon na mag-earn ka ng ganitong kalaki in just 2 months. Yung parang halos, dodobling ko yung pera mo. Yung 50 mo. Gawin nating, Magiging 2,000 ka na. oh, ganun. Walang ganong investment sa totoong buhay. Kaya sinabi ni A kanina, talagang aralin mo. Aralin mo talaga when True. you're getting into any kind of business. Mag-invest ka man, or sarili mong business, ganon. But, sabi nga ang question is, if ako naman ang na-scam ng ganun, talagang, sa korte talaga kami magkikita. If ayaw niya makipagkita sa korte, sa Saint Peter ko na lang siya kikitain. Titignan. Charot lang. Parang hirap naman na ng ganun. Pero, kung ganun mangyayari sa akin, parang, ayoko namang iput sa hands ko yung parusa sa kanya. So, ipupunta ko na lang sa, kung sino man ang pwedeng makatulong sa akin. Ikaw ba? What you gonna Actually, do? actually for me, ganun din naman. Ide-demanda ko siya. Siyempre. Lalo na kung malaki talaga yung perang na-scam sa akin. Pero pag yung na-scam naman sa akin is hindi ganun kalaki, I won't, though this is not a good mindset, but I won't um Fight mind. for it. Yeah, I won't fight for it. Kasi syempre, alam naman natin sa Pilipinas na bayad pa lang sa attorney mo, mahal na. Diba? Meron namang Public, public. mm-mm. Pwede rin naman yon. I mean, yeah, that It's that kinda could slow lang. it's kind of slow lang. Pero syempre, So, gaano you kalaki do- ang malaki? ay, charot. Gaano yung sa Gaano kalaki ang, scam? gaano kalaki ang malaki? Sa akin siguro pag more than 100,000. Mm, oo naman. Malaki na yun. Malaking Oo, bagay na yun. saan ka makakapulot nun? Dito, may napulot ako. Punta nga ako dyan. Saan dyan? Okay. So, ano naman yung, for example lang na parang, paano kung kunwari,
ako talaga yung pinaka first na nag-invest sa company na to. Tapos niyaya Mhm. kita. Sabi ko, uy, ay Bessie, sabi ko, invest ka dito. Ganyan. Tapos nag-invest ka din. Mafe-feel mo sa akin? Tapos na-scam tayong dalawa. I feel sorry for you kasi hindi mo pinag-aralan yung business. You Hindi, invited na-scam ka someone. din. Yeah, oo nga. I mean, Mm. um, I will feel sorry. Parang mas maahawa ako sa'yo kasi, I mean, if you will invite me to to invest in something, parang I think you are well knowledgeable about that product or that business for you to invite me, di ba? Parang pag na-scam pa tayo doon, parang nakakaawa ka na kasi hindi mo pala napag-aralan. In-invite mo pa ako. So, friendship over ba? For me, no. Bait No, it's not a big naman. deal. Wow! It's not a big deal kasi parang, 1 million. kumbaga, 1 million ang in-invest mo at na-scam. It's not a big deal. feeling ko hindi pa rin siya friendship over because you are not the person who scammed. Diba? Ah, Parang you were scammed by a and scammer and I yeah. was just invited by the scam person. Pero syempre, kung ikaw yun ang scam sa akin, hindi malamang friendship over. Di Oh, ba? friendship over. Ano yun, paras kayo na scam, no? Friendship goals. Hindi, pero kumbaga nakakaano lang din naman. Parang nakakaawa lang na isipin nag invite ka sa isang bagay, hindi ka naman pala well knowledgeable. Hmm, Kaya hindi nga ako okay. nag-invite. Kasi hindi ka well knowledgeable. Mhm. Eh Okay. wala Hindi, rin naman malay, kasi talagang gumagayad. Char. hindi, malay mo, parang feeling mo transparent na yung company na pinag-investan ko. So parang, at saka, in the long run, parang nag-earn naman lahat ng tao. And then suddenly, bigla na lang, Na bankrupt. oo, saka parang nang scam na lang yung owner. Yung mga ganong situation. Pero hindi naman, may mga possibility rin naman na gano'n. Mm-mm. Di ba? But of course, it's better to, pag sabi ko nga, that depends on how much I will lose. Di ba? Pag hindi naman siya ganun kalaki, then hayaan Just na. move Kasi on. Mm. kikitain mo din naman yan. Pero pag yung million or 100,000 ang nawala sa'yo, parang matagal-tagal na panahon mo rin naman pinag-ipunan yun. Mm-mm. Totoo din naman. Lalo na, lalo na kung yun lang yung pera mo sa bangko. I Exactly. mean, yun lang yung pera mo sa bangko or kaya inutang mo pa para makapag ano ka lang, makapag-invest ka lang. Do you consider And this actually, sorry to cut you. Pero may mga ganong mga companies, 'di ba, na parang lagi nilang sinasabi na kung ako sa utang ko na lang yan kasi magandang opportunity to, 'di ba? Which is parang it's red yung flag? way of parang yung way of talking pa lang nung tao kahit na yung nga yung sabi mo kayo na parang pag yung bagay is too good to be true and very promising, Mm-mm. parang you have to think twice kung okay ba talaga tong pag-iinvestan mo or hindi. Kasi pag ipupush ka na nila na gano'n na umutang ka para ano, makapag-invest ka at makapag-start ka na kaagad, parang, parang questionable na siya kasi parang ba't nagmamadali ka? Yeah. Okay. So, do you consider these scammers as criminals? Yes, of course, they are. They are. Mm-mm. Kasi kahit saan namang bansa, they are considered as criminals naman natin talaga. Whatever scam they do, that's still scamming. That's still Kasi, scam. ano, yung, alam naman natin na hindi lang pera kasi yung kinuha nung scammers, 'di ba? Yung panahon na nung panahon na pinag-ipunan nung tao yun. Tapos after nung ma-scam siya, syempre yung
trauma, yung sadness, yung alam mo yun, anxiety nila na pagdadaanan, dami din talaga. Kaya talagang criminal din talaga sila. Deserve nilang And actually, matsawag na um, criminal. yes. And actually, pag sinabi mo naman kasing scam, hindi lang naman siya monetary value. There are some scammers that they use your personal information to scam others. That's part of scamming din naman. Diba? Mm. Yun ba yung ginagawa sa Pogo? I don't know. I Ang don't know alam kung ko ganun kasi sa nangyayari. Pogo, Kasi parang, yung yeah. love scam, parang related ata sila doon. Hmm, siguro, I don't know. But wala kasi talaga ako, honestly speaking, after ko makalabas sa Pilipinas, I'm not really interested with anything about the Philippines. Parang I I I feel a lot of negative vibes when it comes to the news about the Philippines. Kaya parang sa akin, whenever I see something about the Philippines na negative, hindi ako naglalaan ng maraming oras to know about it. Mm. Yeah. Ako naman, ano naman, kapag alam ko ng parang, ano lang to, bas lang na mga to, ano lang, politics lang to, yun hindi na ako masyadong, hindi ko na masyadong pinaglalaanan ng panahon. Pero kapag kunwari, for example, itong mga bago lang, for example, yung mga Mm. Pogo things, na related pala sila sa scam, o kaya itong mga, basta yung mga iba pang bago lang, yan, dun naman ako nagpo-focus. Or, ewan ko, interesado ako. Chismo. Hindi, parang There are some topics na interesting din naman talaga. interesting. Tsaka, Yeah. you will learn something from it kasi, para sa akin na. Okay, let's not go into that. Okay, medyo mas parang nasistress na tayo. Okay, more about Ano scam. pa na masasabi mo? Ano pa na masasabi mo dun sa issue about, kasi syempre sabi mo nga, di ba, you are interested about the issues in the Philippines. Ano masasabi mo dun sa issue about the Yulo family? That the na sinasabi nilang yung mother, in-scam yung pera ni Carlos? Mm. Carlo? Oo, Ano ba? Carlos. Carlos. Okay. I think for me lang I think that's sort of scamming kasi hindi mo pinaalam dun sa may pera kung saan mo ginamit. Diba? Though alam naman kasi natin talaga sa Pilipinas that our mothers will always, especially if we are not we are not yet in the legal age, our Mm-mm. mothers always tend to manage our money, diba? And whenever we ask where is our kung nasaan na ang pera natin, they always say that, oh, I use it for your own good din naman. Diba? But I think it's time for our culture to change that even though we are not on the legal age, we should be knowledgeable about our money. Diba? If ever man na may sarili na kayong mga pera, you have to be knowledgeable. I mean, may sarili na kayong pera and then you are letting your mom or your dad to handle it for you. You have to be knowledgeable about where do you spend the money. Diba? Ako naman, ang masasabi ko dun, kulang lang talaga si mother ng transparency. Yeah. Hindi, at saka consent. Kasi pera pa rin naman nung bata yun. At saka yung pera nung bata, hindi naman niya nakuha lang from somewhere yun. Pinaghirapan niya. So, Yun dapat naman as a magregalo mother, sa kanya. so siguro kunwari isipin natin, hindi sila ganun ka well off. Um, to be honest, okay lang naman na gastusin yun ni mother sa pamilya nila. Kasi nga wala eh. May kumikita. Para sa akin, okay lang yun. Pero, kailangan ng consent. Kahit na sabihin natin na bata pa siya, ganyan. At saka yung transparency na, oh, if ever na hindi niya maintindihan ngayon, maybe in the future is now. Di ba? Yung ngayon na naiintindihan na niya, explain na niya. Ganon na, oh, dito ko dinala ha, ganito. O para sa, kasi, dun sa interview or dun sa statement niya, okay, ni Carlos, okay lang naman daw na yung pera,
yung pera Ginamit. ginamit. Ang nasa kanya lang naman kasi is sana sinabi, ano yun nga, Pinaalam. transparency. Sinabi man lang na, oh, eto na yung pera mo. Ganon. Kasi ako Yun lang din. personally, for example, yung mga perang binibigay ng mga ninang, ninong pagpasko, ganyan, 'di ba? Gusto ko malaman kung magkano. Tapos parang pag sinabi sa akin na, oh, bibili na lang tayo ng ganito, ulam natin sa ganito, pamalengke ko na lang. Ako, noon pa kasi ganun na yung ginagawa sa amin. So parang ako, naiintindihan ko. At wala akong sama ng loob na ginamit yun kasi nakita ko naman kung saan ginamit. Tapos parang ang konsuelo na lang is parang, oh, pero bibilan kita ng ganito mo, ganyan. Kasi pera ko pa rin naman yun. Siguro ganun. Kasi nga, bata pa tayo, hindi pa tayo makakapag-desisyon. So, hindi naman natin pwedeng sabihin na dapat inipon yun ng nanay niya para paglaki. Wala nga silang pera eh. 'Di ba? May pera na pwedeng gamitin. Yun. Yun lang para sa akin na kailangan mabago. Hindi porket tayo yung adult, take advantage na natin yung mas bata sa atin. Kailangan ng consent at saka We ng should all, transparency din. we always have to ask for those things. Mm-mm. And explain to them na, oh, kasi ginamit ko yung ganito dahil noon time pera, ganyan-ganyan. Kung wala talaga. Mm. At Kaya alam mo saka, na, kung bibigyan ko man ng pera yung mga anak mo, dapat i-explain mo sa kanila. O, oo. nagbigay si, si Tito Basyo ng ganito. Hindi, parang gusto ko naman na mapunta ako sa point na isi-save ko na lang, hindi ko na lang gagamitin. Pang-ulam, parang. Nag-abroad ba? Nag-abroad ba ng pang-ulam na yun? Hindi. No, Kasi I mean, ako kasi naintindihan ko yung sitwasyon ng pamilya na hindi nga well-off na pag may nagbigay ng pera para sa anak, hindi naman talaga napupunta para sa anak. Naintindihan ko naman yung ganong sitwasyon. Yun lang. Kailangan sabihin mo lang yeah, din tsaka sa habang bata. bata pa, at least they are starting to invest. I mean, they are starting to save money, diba? Ako, sabihin ko sa'yo ngayon, yung mga pamangkin ko, kapag binibigyan namin sila, hawak talaga nila yung pera nila. Tapos, lagi namin, kumbaga, ginaguide na lang namin sila, oh, anong binili mo dyan sa, ano mo, pagkain, ay, sa pera mo, pagkain or toys, o, tapos sasabihin namin, oh, nakabili ka na ng food or nakabili ka na ng toys, tago mo na yan, ganon. O, tas alam mo ba, yung pamangkin ko, si TJ, nung pag-uwi ko, binigyan niya ako ng gift sa ipon niya, si Winnie the Pooh. Oh, Diba? ganon. Yun din Oo. naman kasi talaga yung maganda sa new generations um of parents na lang sabihin natin, or sabihin lang natin na Guardian. legal guardians Hmm. na guardians na lang. May Of the legal pa. Galaxy. Yung Okay. mga guardians na we are really guiding them on how to spend their own money. And we Mm-mm. are open to that, diba? Na Mm-mm. kailangan at the early age, they know how to manage their own money. Yes. Ako, I'm happy with my sisters din naman kasi pag nagbibigay din naman ako ng pera para sa mga anak nila, they are really spending it for their kids. At sinasabi talaga nila kung magkano yung binigay ni Tito para alam talaga ng mga anak nila kung saan gagamitin. Eh nakikita ko rin naman talagang pinangbibili nila yung Mm. mga bagay, yung mga perang binibigay ko sa mga bagay na para sa anak din talaga. Kasi alam nilang makakarinig sila sa akin. Charot. Ay, naman pala. Hindi, pero tama din. Hindi, Yung pero nasabi tama ko din. yung nasabi ko kanina na naiintindihan ko din naman na wala kasi may mga pamilya kasi na walang hindi well off parang kaya kailangan nilang gamitin yung pera ng mga anak nila ganyan. Ang akin naman din noon kasi mga parents hindi naman na dapat manggaling sa akin or syempre hindi, alam naman natin ang buhay. It's not, hindi siya hindi siya Madali. Oo, hindi madali. May ganyan talagang situation. Gusto ko lang, reality check lang. Parang ganon. Ano lang ako, nagsasabi lang ako based on reality na ganon. Pero hanggat maaari kasi, din tayo, 'di ba? Gustuhin naman natin yung buhay na hindi na natin kailangan Ah, gamitin pa yung pera ng mga anak natin. Yun lang.
You can take my That's advice or you can just throw it away. It's up to you, girl. Wala pero lang, gusto ko totoo lang din naman lumitaw. kasi talaga yon. Do not enter something. Tama ba? Mm. Um, yeah. Wag mong gustuhin gawin ang isang bagay na hindi ka naman ready. Yeah. So, yun na nga. Parang masyado tuloy naging dramatic. Imbes na parang focus lang tayo doon sa pagkapanalo Scam. niya. Oo, medyo nagkaroon ng drama, family drama. Tingnan True. nyo yan. Because of that, because of that, ang daming lumaki yung issue. Nagkaroon ng issue at sobrang lumaki. Dahil pinablik pa. And every actions na ng mga tao, parang binibigyan nila ng meaning. Correct. Though, hindi naman natin alam kung yun man din talaga yung intention ng tao. Mm-mm. But, alam mo naman ng mga chismosa sa paligid. They always give they always give interpretation with your ng mga actions mo din. Well, yung may interpretation din kasi, pwedeng it might be true Correct. about you, or it might just be a reflection of how their They think. minds, oo, yeah, how they think. So, gawin mo na lang yung dapat mong gawin. Kung masama man yung motibo mo, nasa sayo na yan. Kung maganda, then good. Nasa sayo pa rin. Ayun. Kaya dapat, yung mga scammers, syempre, alam naman natin, bad motives talaga sila. Beware na lang talaga tayo. Beware. Alam mo, ang hirap din kasi sabihin ulit na beware dahil sobrang gagaling na mga yan. True. Sobra talaga. Para silang may mga powers. Hindi, pero syempre, gaya nga yung sabi ko kanina, you have to Vigilant. be vigilant and you have to be knowledgeable din naman kung talaga bang ka, ka, katotohanan ba yung nangyayari or whatever. Kasi Mm. usually naman ang mga scammers, they do it through text or emails. And of course, kung nakikita mo naman yung email or yung text na parang hindi ganun kapanipaniwala, then don't give time to them. Mm-mm. And learn how not to be scammed. Marami kayang mga marami kayang mga videos online na parang nagtuturo kung paano mo tawag dito ma-check kung scam ba to or hindi, di ba? Mm-mm. Kaya nga minsan, okay din manood ng TikTok, yung mga nasa scam. Nagsishare din sila yung mga nasa scam, yung mga experiences nila. Like for example, parang neto lang meron akong napanood na meron daw, nasa mall lang siya. Tapos sabi sa kanya na kailangan, ito yung statement, um, mag-asawa sila, tapos yung anak daw nila is nasa hospital. So, ang sabi nila, kailangan ko ng 30,000, meron akong 29,000 dito, kailangan ko na lang ng 1,000. Baka pwede mo akong tulungan. Ganun daw yung statement. Not exactly, pero parang ganun na yun. Mer meron akong 29,000, kailangan ko na lang 1,000. Syempre ikaw, parang ang mindset mo is, maliit na lang yung ibibigay ko, 1,000 na lang kasi may 29. Tapos tutulungan mo kasi, ano sila, super yung acting, iyak-iyak, ganyan. Tapos, yung binigay daw niya is, like, hindi 1,000, 100 or 200. Basta binigyan na ng 100 lang. Tapos, parang nag-attitude pa yung ano na, gumanon pa. Kasi, kung sabi 1,000, bigyan mo ng 100. Huwag niyo ginagalit ang mga scammers. So, yun. Nakakaloka naman. Pero Oo. syempre, pag ikaw yung sa situation na yun, you have to be thankful, di ba? I mean, dun sa nang i-scam, parang you have to be thankful kasi at least nabawasan na yung 1,000 na kulang dun sa babayaran mo. Pero Scam yun. yung act niya parang nadismaya pa siya na gano'n lang yung Scam binigay sa kanya. talaga. Halatang halata mo na talagang scam. Tapos, parang na-realize lang. Tapos, di parang nainis din, na-embarrass na din yung tao na influencer na yun. So, umalis na siya. Tapos, parang, um, mm, Binawi niya. hindi. Nakalimutan ko na kung paano niya nalaman na scam. Parang napanood din ata niya sa video sa TikTok. Or parang Ganun. chinek niya ulit yun. Tapos parang ano na sila. Joke lang. Doon Nakita pa niya rin. na, joke lang yun.
Scam na yun. Ayun. Yun lang. Hmm. So yon, let's go back to the main topic. What would you do if you are scammed? Diba? For me, I think the first step is to withdraw all your money or to transfer all your money to your another account. Yung account na sa tingin mo mas Safe. safe kaysa dun sa nai-scam na account. Which is yun din naman yung ginawa mo parang yun yung ginawa mo parang zero balance mo na lang yung ano mo, di ba? Hindi Bago ma-zero pwede. balance kasi hindi mo magagalaw kasi wala kang access. Parang You don't what you have can, the online. yun talaga i-ano lang nila, what do you call that one? Deactivate. Parang naka-freeze kumbaga, and then once you have the card, you can do anything you want. Okay, I got that. Pero yun nga, I mean, that's the first step for me. I think that will be the first step to transfer all your funds to another bank account na sa tingin mong hindi mo pa nagagamit sa kahit ano-ano. And number two is do not click any link that is Mm-mm. suspicious. Mm-hmm, yeah. Kasi usually naman doon nag-i-start ang mga scammers. They tend to put links in emails or SMS na sasabihin nilang i-click mo to para makapunta ka dito sa page ng pagpapanalunan mo, ganun. Do not click those links. And if ever man na maka-encounter ka ng ganun, you have to report it right away. Kasi once you report it, marami naman rin tayong online online police. How do you call them? Na nag cyber how do you call it? Cybercrime. Cybercrime authorities Mm. na mag-handle ng mga ganyang cases. Okay. Before that, wait lang. Before sharing what I will do, meron lang ako nakalimutan. Baka hindi ko na naman ito masabi. Alam nyo ba, meron pa pala ako na experience naman. Scam ba to? Yung nagbayad ako ng 100 real sa Uber. Tapos, parang may ginawa siyang something. Tapos sabi niya, 10 reals lang yung binayad ko sa kanya. Scam ba That's yun? scam. The scam for, yun! Tapos Yeah. ang ginawa, Kwento mo syempre, naman. ang initial na ginawa namin nun is to fight for it. No, 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 ganyan, ganyan. Pero, ang tapang niya, hinayaan na lang namin, tapos nireport na lang namin dun sa Company. company. Unfortunately, walang nagawa. Actually, hindi pala siya Uber. Illegal kasi yun dito. Lately lang namin nalaman na illegal pala yun. It's yung Taxi F dito. Kasi mas mura siya sa Uber, so yun yung tinitake namin. Tapos parang after nung incident na yun, siguro marami na silang na ganun. Tapos may mga nag-report and then in-announce na scam pala yun. Illegal siya, hindi siya registered na taxi Mm. company. Kaya yun. Sobra na, nag-post pa ako nun. Sa inis ko, sometimes na-feel ko yun, kung bakit mo pinost. Kasi ano ka na nag-action ka na, tas walang magawa. So gusto mo mag-vent out. At saka at the same time, gusto mo mag-share na, oh, beware of this. Kaya pinost ko din yun sa story ko, naalala ko. So yun. Maganda rin naman kasi yung sinishare mo yung experience mo so that other people will be educated. Diba? Yeah. Okay. So to answer the question, yun kanina related sa bank, yun yung gagawin ko again is to report it kung kanino man. Sa akin, mismong sa bank ako nag-report. And thankfully, nag-action naman sila. And nagawa naman ng paraan, though hindi na naibalik yung money. And hindi ko na rin na alam ko magkano pa yung nakuha. And then, after that, kung ganun kalaki yung money, as nasabi kanina ni A, kung ganun kalaki, ipaglaban mo siya sis. Chatters pala. Paglaban niyo siya chatters kasi hindi madaling kumita ng pera na ganun. And kailangan mapanagot yung mga scammers na yun. That's Kaya true. paglaban mo siya, mag-file ka ng case and all that. Alam ko stressful yon, pero ano, ano, ipaglaban mo yung rights mo. But, if hindi naman ganun kalaki, if you can move on, ano na lang,
At least you've Charge the learned your experience. lesson, charge to experience. Ayun, and then kitain mo na lang ulit and then maging mapanuri ka na lang ulit sa investments, ganyan. Mapagmatsyag. Mapagmatsyag, Mapanglawin pala. malanglawin. Yes. Ayun. Be very wise sa pag-invest. Yun na yung, actually, yun na yung pinakamagagawa din natin. Para hindi tayo ma-scam. Ay, pag na-scam tayo. Pero para hindi tayo ma-scam, ang dami nating magagawa. Pero pag na-scam na tayo, andyan na, let's just move on. Pag nagawa na natin yung mga yan, move on na. At saka usually naman kasi talaga, mga scammers, napaka-promising ng mga words sila. Kaya malalaman nyo rin talaga kung scammer ang isang tao or hindi. Diba? Totoo. Yung lagi namin sinasabi, if the statement is too good to be true, then you have Mm-mm. to question. Ay, may experience pala ako na i-share. Muntikan lang naman ako ma-scam. Kasi syempre, uso nga dito sa Thailand, then yung parang Pogo, yung casino online. Mhm. And then you will let someone play for you. So ako, trinay ko lang naman. Trinay ko lang. So I give 200 baht. And then sabi niya nanalo ka ng ganitong amount. Yung amount medyo malaki. Oh. Sabi niya, in order for you to withdraw that money, you have to give this amount first para mapadala natin dyan sa Philippines and ma-withdraw, ay sa Thailand and ma-withdraw natin yung pera. Sabi ko, hindi, sa'yo na. Sa'yo na lang. Very So, siyempre, good. kumbaga, maano mo rin naman kasi talaga, yung mga easy money din talaga, Mm-mm. kaya na sabi natin kanina na parang, parang hindi naman totoo. Kaya At parang, saka if they sige. require you to pay something. Yes, if they Mm-mm. require you to pay another amount of money, then it means that is a scam. Kasi nga parang inuunti-unti ka lang nila. Mm-mm. I remember, because of that, I remember an experience of a friend naman. Maglo-loan siya. Maglo-loan siya Mm. ng money through online daw. Tapos, kasi hindi ko siya napahiraman nun. Nasa abroad siya. Tapos, sa Philippines siya naglo-loan. Ma'am, pahingi po ng ganitong ID, bigay siya. Ma'am, pahingi po ng ganitong information, bigay siya. Ma'am, kailangan po natin ng certain amount na ganito para mapadala. Ganyan din, ganyan din. Nagbigay ang ate mo, girl. And then after that, di chinachat pa siya, no? Magka-chat pa daw sila. Tapos biglang, ma'am, sorry po, kulang pa po kasi ganito, ganyan. Nagbigay siya ulit. Wala. Nagbigay siya ulit, tapos, hindi niya na makontak. Block na siya. Actually, yun din kasi talaga yung mga tina-target ng mga scammers, yung mga talagang nangangailangan. Yung mga Oo. in need na talaga. Kasi parang kumbaga, hindi ka naman may scam kung hindi mo kailangan ng pera eh. I mean, yung hindi mo kailangan ng pera. Di ba? Kasi everyone needs money naman talaga. Aminin man natin sa hindi. Pero Oo pag yung nga. nandun ka na kasi sa bingid, napakalalim naman tayo. Pero Sa point pag na andun ka talaga. na kasi, nasa point ka na talaga na kailangan mo ng pera, you will always do everything that you can para And makuha they mo lang take yun. advantage of that. Yeah, they always take advantage of it. Naawa ako sa kanya nun. Tapos parang, sana, nakonsensya din at the same time na sana ako napahiraman ko siya. Eh, syempre yung amount kasi na hinihiram niya, medyo malaki din. So, hindi ko Mm. din talaga siya mapahiraman. Pero sana, sabi ko, oh my God. Tapos sinabi niya na lang sa akin yun, nung parang wala na. Sana nag-seek ka man lang ng advice. Pero kasi nandoon nga siya, may date ata kasi siyang kailangan niya na. Kaya wala, talagang hindi na siya masyadong nakapag-isip ganun. Kung sino pa yung mga talagang nangangailangan, sila pa talaga yung aanuin nila. Hindi mo lang nila naisip na doble pa sakit na sa kanila rin. Kasi syempre, iutang lang din nila yung pang-aano nila eh. Diba? Mm-mm. Ito pa, yung friend naman ng kapatid ko, magta-travel sila sa Philippines. Tapos, meron silang kinakausap na tour guide. Parang, hindi siya travel agency kasi talagang tour guide lang siya, ganyan. Tapos,
kailangan daw din deposit. Kasi normally, kailangan naman talaga ng deposit, certain amount, diba? Tapos, nagbigay siya ng certain amount. Tapos, di na nila makontak. Ay, nakakontak pa pala nila. Sabi na, parang dinidelay. Ma'am, sorry, dinidelay. Ma'am, kasi ganito, ito yung ginawa ko, hindi ko naasikaso. Hanggang sa ilang araw, ganon, ganon. Hanggang sa hindi na nagre-reply. Wala na, na-scam na. Pero maraming gano'n talaga, mga And, mga travel scams. and ang hindi nila ginawa is to research about that person. Kasi nung nag-start na silang feeling nila na scam na sila, saka lang nila ni-research yung tao and scammer talaga siya. Mm. Kaya talagang aralin mo talaga, kilalanin mo kung sino yung kausap mo. And you have to buy it. I mean, kung mag-purchase ka man ng mga travels mo in the future, you have to make sure na yung pagbibilan mo ng tickets and ng itinerary mo is from a legit company din naman talaga. Mm-mm. Makikita mo rin naman talaga yun sa ano pa lang, sa reviews or sa tawag dito sa kung gaano ka-legit yung tao. Yun. Eh, yung parang tinipid mo, wala, mas nawala. 'Di ba? Doon ka na sa legit, medyo gagastos ka ng konti. Kaysa doon sa, uy, mura to Nagtitipid tapos ka. scam ka pala. Hindi, at saka kung gusto mo naman makatipid, bakit ka na lang hindi nagsarili? Di ba? Masa-search mo naman yun eh. I think you're Matipid not, pag magsarili no? Nakakatipid pa magsarili. ng Actually, travels. for me, I, DIY. I prefer DIY. I prefer DIY in everything whenever I travel, I mean. I Mm, prefer DIY. One reason is because wala nang top up yung mga tao doon. Diba? I mm, mean, ikaw na yung mismo magbabayad dun sa tao eh. And mm, ma I only transact through the legit platforms, diba? mm, Like for example, for me whenever I travel, yung mga accommodation na pinag-i-stayan ko, I always get it from the application na talagang established na, like Booking.com, Agoda, Airbnb, and of course, titignan mo rin naman yung reviews nila. And then pagdating naman sa uh, yung mga transportation, sa mga legit na mga companies ka lang din bibili. Lalo na yung mga flight tickets kasi yun ang talagang mga mahal eh. Pero pag mm, mga bus, dito kasi sa Thailand, hindi naman ganun kamahal ang mga bus tickets. So, and and hindi rin naman siya siguro mang-i-scam pagdating sa bus ticket kasi nga sabi ko nga mura lang mura talaga. lang. So hindi rin yun papatusin ng mga scammers. Mm. Okay. Ingat lang talaga. Ingat. Huwag na nating suportahan yung mga scammers, pinapayaman. Tapos, ang kakapal pa ng mukha nila mag-post ng yaman nila. Tapos, scam lang pala. Ano kaya nakukuha nila doon, no? Kaya Ano nga. kayang feeling nila? How do they sleep? I mean, aside from the money na nakukuha nila, but of course, ano pa kayang makukuha nila doon? Kundi sakit sa ulo kasi syempre once na nalaman na scammer sila, there's a tendency na hanuin sila, di ba? Makukulong sila and whatever. They're just making their life miserable. Yes, exactly. And yung buhay nila is a scam as well. Kasi, everything is fake eh. Parang, True. yung front nila sa'yo, they are very mayaman, very professional, ganyan. Tapos, Ay, napanood mo na ba yung yung Tinder date? Ano na kasi yung pangalan dun sa Netflix? hmm, But there is this series in Netflix na naging malaking issue siya kasi sa Tinder, may isang lalaki doon sa Tinder na nangi-scam ng mga babae na nakikipagrelasyon dun Tinder sa swindler. yun, Ah, Tinder swindler. Parang yun yung isa sa mga examples of how people scam people. hmm. Kasi yun talaga, yun eh, parang ginawa niya yung mga babae and then he always borrows money from
the the girl. And itong Mm. babae naman, sige, bigay ng bigay. Kasi syempre, they establish a relationship. Pero yun to pala, peke lahat yung mga pinapakita niya sa babae, yung mga sinasabi niya, ganun. Kasi at first talaga namang maganda din naman yung mga ways niya kasi nagbibigay siya ng kung ano-ano. Pero after a while, bigla na lang siyang hihiram ng pera, sabihin niya na nakahold yung account niya, ganun. Yung Eh, mga parang, kawawa yung mga babae kasi talagang tens, hundreds of $1,000s ang nawala sa kanila. tapos invested na sila sa kanya. Like, may feelings na. Yes. Oh, I wanna watch that. I'll Panoorin mo. just Maganda. finish this series that I'm watching and after that, yan na. Akala ko it's Maganda. something na parang date-date lang, ganun. Kaya hindi ko masyadong inano. Kwento siya ng isang babae. I think tatlo sila na na nag nag nagsama-sama para Mhm. malaman na scam na pala talaga. Buti Tatlo at sila eh. Tatlo silang babae. nagkakilala sila. Oo. Mm. Parang ganun. Nakalimutan ko na kasi parang medyo matagal na rin yun. Parang 2 years ago na yung Mm. series. Pero for me, maganda talaga yung kwento niya. Another series sa sa True to Life yun, di ba? True True to to Life. life. Another True to Life din na Netflix series, yung Inventing Anna. If you've heard Ah, that. Para naman no. siyang, scam naman yung buong buhay niya. Parang inimbento niya yung sarili, Inventing Anna nga. Parang ang buhay niya daw is mayaman siya, anak siya ni ganito, kaya tapos ang mga friends, Pinortray niya na. oo, tapos, so mga friends niya is mga mayayaman na din. Not sure lang kung parang nakakuha siya ng money sa kanila. I think yes, kaya siya nakulong din. Ganun. Just Parang try to watch it. interesting. Inventing Anna. Mm-mm. Inventing. Parang parang may napanood na akong ganong series pero hindi ko sure kung siya ba yun or whatever. But I will check kasi nga naghanap din naman ako ng papanoorin. Ah, yan. Inventing Anna. Okay. So, ang daming scam, no? Ikaw ba, feeling mo Marami. nakapag-scam ka na? For me, yes. Di ba? Alam mo naman yung work ko Sabi natin, before. be careful of this commerce. Tapos, eventually, yes, nakapag-scam na ako. Sige, No, but okay, go. that was in the past naman. Okay, anong klaseng scam yan? What's in the past? Di siya pang podcast. Ah, okay, fine. Then, share yung okay. Ulitin ko yung tanong na pang podcast. Nakapag-scam ka na ba? Um, in one point of my life, yes. Can you share? Yeah. Ano, work siya actually, work siya. But um it's a dating site and we are portraying another person's life to get money from the Americans or Love scam. Westerners. Love scam. Okay, to be clear, that was how long ago? 10 years. More than 10 Well, years. 12 years. Okay, that 13 was 12 years years. ago, so it's not, let's move on. Let's move on. Pwede Please, friends let's pa move rin. on. Kasi wala na ako doon. You've learned your Hindi, lesson pero ano and you didn't naman. do it again, diba? Oh, hindi ko naman na ginawa. And I didn't last on that company. Parang 2, 3 months lang ako nag-work sa company na yun. Mm-hmm. Because, gaya nga nung sabi ko kanina, parang easy money talaga siya. So, scammers really, based from experience, yung parang kumbaga, yung mga scammers, naghahanap din talaga sila kung saan sila makakuha ng pera. Madali lang makuha. Diba? Without doing any anything or a lot of work. But honestly speaking, yung sa work ko na yun, ang hirap. Mahirap din talaga siya. Mahirap siya kasi kailangan mong i-engganyo yung isang taong pumunta sa isang site that they have to put their card details in order for them um to to get inside, diba? Parang kasi syempre love scam. Alam niyo ang love Kukunin yung scam. card details. Not Kasi, really, hindi ko naman kukunin yung not personally na kukunin ko yung card details. I mean,
they have to put their card details in the website, and that in that way makakapagbayad na sila. Yeah. And once na pumasok yon, that's the time that may papasok na rin na commission for myself. Yeah. So it's like I am selling someone's profile in order for them to have a subscriber. Yeah. So parang so parang hindi hindi mo hindi hindi mo sila pinapa-in love sa'yo. Hindi, no. In a way, Ah, I do. Because I have to seduce them in order for them to go to the website. oh, okay. So once So na more on seduction, not in uh relationship na gano'n. relationship na. So once na magpunta na sila sa website and give na lahat their details, yun na end ng transaction mo with them. Yeah, that's the end of my transaction. Mm. Okay. Okay, what's the And I realistic? don't know. Yeah. Okay, Hindi at na least ako wala naman silang magaganda. ganun na ininvest na feelings pa sa'yo. I'm not Libog lang. sure. Libog lang. Libog lang. Oh, okay. Okay, okay. Okay. So yun. Medyo yun yung darkest year. Hindi naman, time. Hindi naman kasi siya umabot ng taon. So parang um, time of my career life, parang hindi ako masyadong proud sa trinabahong yun. But of course, that that experience taught me a lot of things. At least hindi mo na, kahit na need mo ng money ulit, hindi mo na siya binalikan. Hindi ko siya binalikan kasi mahirap ang kitaan. And hindi ko siya masyadong feel. And good thing, nakaalis na ako doon bago bago na raid yung company. Oh! Pag na-raid pa yun, hindi Wait lang, is kawawa that naman. work from home or you have office? Office, you know, Oh, you have an office. sa Trinidad. The very first job that I had. I thought work from home siya. Hindi. The Okay. very first job that I had before the tutorial. Mm, okay. Akala ko parang Di all this ba, time work from home. di ba work, di ba nag-aral, tapos nag-work, tapos nag-aral ako. Yun, yung work na Work na. nasa pagitan ng pag-aaral. Okay, gets. Okay. Oh, yan. Pasalamat na lang. Parang binigyan ka again ng chance na. Oh, it's a wake-up call. Wag mo na ulit pasukin to, ha? Pina-experience. For experience na. Pina-experience. For experiences as I know you're not proud of it and you just want to share para overview lang na, oh, it's not good talaga. True. And I'm a changed person. I'm Good a for you. changed person. Well, good for you. And then, at saka mahirap din naman kasi babalik din naman sa iyo yun. Diba? Yes. I Kung hindi mean, man nila nakuha yung money, kung hindi man nila nakuha yung money from you, for sure, the karma will, do something sa'yo. Okay. that's true. Okay. Ako naman. Ako na Ikaw, ba? Oo. And unfortunately, alam mo kung sino ni-scam ko? sino? Si mama. Kala ko si Les. Bakit? Sometimes, ay ano naman, nung nag-aaral pa, pag humingi ako ng pera, sabihin ko, oh, school purposes, ganyan. Pero hindi naman talaga, pang ano Ang gimmick lang, pala. pang lakwatsa lang, pang gimmick lang, ganyan. Scam din yun, di ba? Sort of scam kasi you lied. Oo. And kinuha mo siya ng pera, ganyan. At So, dahil dyan, mapapanood ni tita to, kailangan mo daw bayaran lahat ng mga well, knowing mama, pinaghihingi hindi mo, niya i-complete papabayad mo. yun. I feel ko naman nalaman na din niya eventually. At pinasa Diyos na lang niya. I mean, Kaya sa Diyos, it's, sabi hindi. niya,
Sabi niya, sana makapagtapos tong anak ng to kahit niloloko niya ako. Pagtapos naman. Ako naman, shinare ko yun sa inyo kahit na nakakahiya and kahit hindi na pwede. Kasi sometimes hindi tayo aware na it's a form of it's a form of scam pala when we ask for money tapos hindi naman pala dun para doon. Kaya tayo binigyan kasi dun sa purpose na sinabi sa atin. Pero hindi pala yun yung totoong purpose. 'Di ba? Hmm. So yun, parang yung mga chatters natin na humihingi pa ng pera sa parents, ngayon ko lang na-realize na sobra pala nilang pinaghirapan yun. Alam mo yun, nakakakonsensya. Pero hindi na natin maibabalik ang Kaya panahon. syempre, Sorry na lang yung, po. syempre, nung mga panahon na yun, parang hindi mo naman talaga alam kung paano kumita ng pera. Kaya hingi ka lang ng hingi. And you have to lie so that you can have the money, di ba? Pero ngayon kumikita ka na, hindi pala talaga din ganun kadaling kumita ng pera. Mm-mm. Kaya kayo, pinagdaanan na namin. Huwag niyo nang pagdaanan na Pinagpagdaan. nasa huli ang regret na, oh, naghirap pala ang magulang, ganda ganyan. Sabihin nyo na lang yung totoo kung hindi kayo binigyan, edi sorry na lang kayo. Pero kung binigyan kayo, wow, so lucky. Pero sa tingin ko naman sa mga bagong henerasyon ng mga magulang Mm. susuportahan naman nila kayo kung saan nyo gusto. As long as Mm. masaya kayo at maganda rin naman yung ginagawa niyo. Okay, ito. Meron akong last question sa'yo. What if, what if yung friend mo or ako, best friend mo, nalaman mo na I'm a big time scammer? Susuplok kita sa polis. Like for One example, reason. Bessie, wag mo, tulungan mo ko. Ayoko, bibigyan kita ng 20%. Okay, wala. Bribe. Ay, nag-isip. 30. Pag 30, okay lang. Hindi, Hindi. seriously. For me, I don't want to. Ay parang I don't want to maging kon maging konsentidor sa mga ganung bagay. Mhm. I would really bring you to the prison and of course, kailangan mong pagbayaran kung ano yung mga kailangan pagbayaran. Kasi yun naman talaga yung ano natin love language natin, tough love Tough tayo love. dito. Mm-mm. Kailangan mong kailangan mong pagbayaran yung mga ginawa mong kasamaan sa. And in that way, mababago ko rin yung yung way of living. Diba? Kasi Mm-mm. pag iko-concede kung kukonsintihin pa rin kita sa mga ganon, then I'm part of that scamming na din. Na Mm. parang inayanak kitang ganon sa buhay. Diba? Ikaw, Yan, yan eksakto yung gusto kong marinig na parang part ka na rin ng scam. Yung mga family ng mga scammers na still supporting them. 'Di ba? Hindi natago sila kasi yung iba nagtatago. So ako din ganun, I'm not gonna support you. I'm not gonna tolerate your did, wrong did. So, you ganun din. Susumbong din kita. Ganun. Baka awayin pa kita. Makakarinig ka sa akin ng mga heartbreaking words, ganyan. Hindi naman na pinagsisisihan ko importante na 'yun. Ano? pinagsisisihan ko na nagkaibigan kita ng 25 taon. Hindi naman. Hindi naman sa ganun. Parang feeling ko, hindi naman kita per-personalin. Ganon. Siyempre, parang magagalit ako sa ginawa mo, pero hindi kita per-personalin na parang, I hate you! Ganun. Kasi wala ka namang Tapos ginawa may ganun masama ganun. sa akin. Ganun, Hate you! ganun. Hindi. Hindi, pero Feeling ko, syempre, kailangan mo rin naman talagang gawin yun. Kasi nga, wag mo nang wag mo nang itago ang isang tao sa isang madilim na lugar para lang mabuhay siya, di ba? if I'm gonna allow you na ipagpatuloy ko ano man yung ginagawa mo, hindi kita actually tinulungan. Hindi talaga kita tinulungan. Parang, hinayaan kitang maging masama. And yung mga friends, hindi naman, ang totoong friend, hindi ka hahayaan maging Na masama. mapasama. Oo, at Yeah. mapasama, ganun. So, yun din yun, I'm not gonna support and tolerate. Kahit awayin mo na ako, it's okay. But, no. Yes. Mm-mm. But But, that's the deal.
That's the deal. So, walang magi-scam sa friendship na ito. Wala. Okay. Kung Ikaw, mangi-scam man tayo, siguro yung mga 1,000 lang. Pwede ba? Kahit 1,000. 1,000. 1,000 lang naman eh. Okay. Di Yeah. na, Pero di ano na. naman, Kaya naman feeling natin ko rin naman, magtrabaho. sa true. Kahit May mahirap. mga bagay nga, may mga bagay nga tayong kinakalimutan na para lang sa pagkakaibigan. Mm. Okay. Pero yun nga. Speaking of that, nag-share ulit po si C ng kanyang thoughts about this topic. Mhm. And of course, sabi niya dito, well, sana nga may savings ako, haha. Pero in case mangyari sa akin yan, lahat ng pinaghirapan ko mawala, baka mabaliw ako. Pero dahil sobrang lakas ng faith ko kay God, ipagdadasal ko na lang yung sitwasyon ko at magtiwala sa ways niya. Kasi kung aasa ako sa batas, baka umabot ng siyam-siyam. But yes, idadaan sa legal process, pero mas magtitiwala ako sa magiging process na nakatadhana talaga sa akin. Pero una sa lahat sana magkatotoo muna na may savings ako. Mm. Yun ang sabi. Yun nga yung yun pala yung unang problema natin. Kung may Wala tayong savings. savings. Tiyan. Kakaawa naman yung scammer. Wala siyang mas-scam sa atin. Kaya ngayon yung maganda na marami kang na you have multiple bank accounts para may isang Mm. account doon na ginagamit mo for legitimacy test. Di ba? Mm. Okay. I'll take that advice. Though hindi naman siya advisable though. Pero it It's works. work. It works for me. It works for you eh. So it might work for me as well. So let's give it a try. Let's give it a try. Yeah. So yun. Sana naman mga chatters, marami kayong napulot na may gusto pa ba lang i-share. I think that's it. Yun. So yun nga, chatters, sana naman may mga napulot kayo aral sa aming topic today na about scamming na sana hindi nyo rin naman ma-experience na ma-scam dahil Mm-mm. sobrang hirap din naman talaga. And sana hindi nyo maisip na mga scam ng ibang Mm. tao dahil Yes. hindi sa una madali, maganda ang buhay pero syempre eventually God will not just God but of course the people that you scam will get back to you, di ba? Kaya you have to make sure that all the things that you do in life in order for you to live are legal. And of course, pinaghirapan mo din talaga ang pera sa pera. Okay. So I also have a message to all the yung mga scammers. Ang sarap pong matulog sa gabi na at peace. Gusto nyo itry? Ayun. Baka gusto nyo lang itry, di ba? So, tapos dun naman sa mga future investors, na maging wise tayo and wag tayong atat din. Kasi medyo may ayoko namang sabihin to, pero sometimes yung pag gumana kasi yung greediness natin, gusto natin agad madaling money. So, baby kalma. Baby 'Di ba? count. Baby kalma. Doon naman sa mga na-scam, I know na malalagpasan nyo din to. And kung ano man yung nakuha sa inyo for sure, babalik din yan doble pa, triple pa. We will pray for that. Meron pong skill. Amen. And yun. And lastly, of course, chatters, be demure and be cutesy. Huwag namang scam. Huwag na Huwag magpa-scam. nang scam. Mm-mm. Yes. Yun, sana chatters, patuloy niyo pa rin kaming supportahan sa aming podcast. And of course, para ma-supportahan niyo kami, please follow our pages, our YouTube, the Group Chat Podcast with ABC, our Spotify, TikTok, and Facebook, the Group Chat Podcast by ABC. Maraming salamat. Yes. Thanks, chatters, for listening. And sana dumami pa tayo. Dumami pa tayo. Yes. Madami pa kayong Bye. mag-scam namin dito sa sinasabi. Hoy, hindi kami scammer. Ito lang yung legit na scam na sinasabi.
Wala. Ang makukuha nyo lang sa amin ay mga aral. At ang makukuha namin sa inyo ay suporta. Ganyan lang. Support. Siyempre. Di Oo. naman yung kailangan namin, support. Yes. Pero, pwede rin kayong magbigay ng comment. Chat lang kayo Yeah. dyan. Yes. At syempre, Ayun. hinihintay din namin kayo mapasama dito sa amin. Oh, yes. Pwede kayo lagi Open. sumama. We're always open for you kung gusto nyong i-share ang inyong thoughts. Diba? Experiences. Gusto natin Experience yan, mga experiences. naman. Okay, sige. See you Okay, again chatters. next Maraming week. salamat. See you next week. Bye. Bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.